Isa na namang araw, nakasama nyo si Provinciano si Dwayne. At dahil nga kakatapos lang ng mahal na araw, bawal tayo mag-carne for today's video. Ay word, manong! At dahil doon, sweet and sour fish naman ang ating babanatan. Request din kasi ito ng mga bata. Kaya naman, samahan nyo ako at atin nang sisimulan. Itong klaseng isda na to nga pala yung gagamitin natin. Ito yung ipiprito natin at hindi na natin kailangang i-fillet. Ito naman ay iiwanan ko mamaya para naman sa ganun may sisigang din ako. Kahit napakainit, sabaw pa rin. Nagumpisa na nga ako dito magprito dahil nagre-reklamo na yung kalan ko. Mausok na daw kasi hindi nga ako katulad pala ng iba. Natatakot daw baka matalsikan ng mantika. Pag nagluluto ka o nagpriprito ka, huwag kang matakot sa mantika. Ipakita mo matapang ka. Ipakita mo kung sino ka. Ay, word, manong. At habang nagpriprito dyan, hinahanda ko na rin itong mga kakailanganin natin. Dalawang klaseng gulay lang yung kakailanganin natin dito. Carrots lang. Lalagyan lang natin ng konting design. Tapos, yung isa naman, pahaba lang. Ganyang hiwa lang. Para naman kahit papano, may konting arte yung ating sweet and sour sauce. Pagkatapos ng carrots, ang isusunod naman natin dyan, itong mga bell pepper na nabili ko. Halos wala na nga rin palang magandang bell pepper na nabili ko dun sa palengke. Pero goods na yan. Isa rin kasi ang bell pepper sa magpapasarap ng sweet and sour sauce na gagawin natin mamaya. Ganyang hiwa lang din, pahaba, katulad ng carrots na nauna. Tapos, tapos, lalagyan na natin yan syempre ng maraming sibuyas. Pag sa sweet and sour sauce nga, sibuyas lang talaga yung ginagamit ko. Hindi na ako gumagamit ng iba. Parang siya lang, hindi ako naghahanap ng iba. Ay, won, manong. Tapos, hindi ko yan hinihiwa na parang panggisa. Hinihiwa ko lang yan sa 4. Tapos, paghihiwa-hiwalayan ko na. Binalikan ko na rin pala itong piniprito ko. Ay wari, muntikan ko pang masunog. Pero buti na lang, saktong-sakto lang talaga. Isa rin pala sa mga tips ko kung magluluto kayo ng sweet and sour fish, lalo kung hindi nyo na siya ipifilet, ay mas maganda kung iprito nyo na ng mas maaga. Para sa ganon, kumakapit na yung lasa. Itong akin ay dapat nga priprituhin ko ng mas maaga. Pero paano kasi? Meron tayong tawag ng katungkulan. Alam nyo naman, ang inyong pambansang manong ay isang kagawad. Kaya naman, inuuna muna natin ang bayan. Ay won, manong. At heto na nga, naluto na rin yung last batch ng mga prito kong isda. Oras naman na para timplahan natin itong sweet and sour sauce. Naglagay lang ako dyan ng calamansi juice. Tapos, yung sabaw ng pineapple chunks ang ginamit ko. Hindi ko na nga muna sinama dyan yung pineapple chunks. Pagkatapos nyan, ilalagay ko na rin itong Papa Banana Ketchup. Tayo lang ata lang sa Pilipinas yung merong banana ketchup. Kaya naman amaze yung mga foreigner. Ay, won, manong. Tapos, naglagay na rin ako dito ng asukal. Dapat sana brown sugar yung gagamitin natin dyan. Kaso, wala nang available kaya goods na yan. Ganun lang yung ingredients ng sweet and sour sauce ko. Halo-halo mo lang yan. Tapos, goods na. Naglagay rin ako dito ng konting asin para naman may konting sipa ng lasa. Ay, won, manong. Sana all naninipa. Konting halo-halo nga lang yung gagawin mo dyan. Pagkatapos nyan, pag na-achieve mo na yung desired consistency niya, pwede na nating simulan ang paggigisa. Ginamit ko nga palang mantika dyan yung nagprituhan din natin kanina. Nandyan na rin kasi lahat ng lasa ng isda. Umpisahan na natin sa paggigisa ng sibuyas. Sa paggigisa ng sibuyas naman, pag sweet and sour sauce yung gagamitin nyo, hindi kailangan gisang-gisa yung sibuyas. Kailangan isabay mo na yung gulay, yung carrots, at saka yung bell pepper. Hindi mo rin kailangan lutong-luto yung mga gulay na yan. Konting mekos-mekos lang dyan. Tapos, ilalagay na rin natin itong pineapple chunks. Kung wala nga pala kayong pineapple chunks, ay maaari rin kayong gumamit syempre ng fresh na pineapple. Kaso nga lang, hassle. Pero para sa mga nagmamadali na katulad ko, ay pineapple chunks na lang ang gamitin nyo. Magbubukas ka lang naman ng lata Pagkatapos nun, ilagay ko na itong ginawa kong sweet and sour sauce. Sisimutin lang natin yung mga sweet and sour sauce na naiwan sa lalagyan. Paano ba naman kasi pagka mahal-mahal niyan? Tapos, konting mekos-mekos lang. Hahayaan lang natin ito na kumulo ng konti para mabawasan yung pagka-acid ng mga asim na ginamit natin kanina. May ganong nalalaman. Ay, sana all. Pagkatapos nga lang ng ilang minuto, ay ready na. Eto nga at itatap ko na lang yung sauce dito sa pinirito natin. Pero pwede nyo rin ilagay yung isda mismo doon sa kawali para mas manuot talaga yung lasa. Pero sa amin, dito na lang, ganito na lang gagawin ko. Kasi mamaya pa naman darating yung mga bata. For sure, pagdating nila, kumakapit na yung lasa. Ano't ano pa ba? So ito na, presenting ang ating sweet and sour sauce na pang mahirap version. Pero yung pang lasa, power na power. Syempre, gawa ni Provinciano si Dwayne.